Nandito nga tayo ngayon, dahil nabanggit ninyo yung usapang patay, nandito tayo ngayon sa loob ng isang pampublikong sementeryo sa Laurel, Batangas. At dito nga sa aking likuran kanina, isinagawa yung excavation o paghukay ng mga tauhan ng Philippine National Police at ng LGU na rin ng Laurel dahil ipinag-utos ito ng DOJ matapos makatanggap ng ahensya ng impormasyon na 3 umanong labi ng hindi pa natutukoy ng mga lalaki ang inilibing dito. At hindi rin daw ito kiniklaim ng kanilang mga pamilya. Kaya't ang ginawa kanina, alas 9 ng umaga, nagtungo na yung mga tauhan ng SOCO at ng PNP at hinukay. Itong nasa likuran ko na to, hindi nga lang tayo pwedeng pumasok dyan sa may police line. Pero tansya namin, ang sukat ng hinukay nila gamit ang backhoe, mga nasa 20 to 25 meters yan. At hindi pa daw natutukoy yung pagkakakilanlan nito. Kaya dadalhin daw ito sa crime laboratory para kunin yung DNA at posible kaya, or hindi natin alam, pero tansya ng DOJ, baka may connection ito sa mga missing na sabungero. Ayon naman sa isang sepulturero na nakausap din ng media kanina, tumanggi siyang humarap sa camera, pero aniya, 3 daw ito na ipinag-utos sa kanya na ilibing. At yung mga katawan ng yung mga labi na yan ay nakuha sa iba't ibang bahagi ng mga bulubundukin dito sa Laurel, Batangas. At magkakaibang taon daw yan na inilibing niya. Kaya nung hinukay niya nga lang daw yan dati, medyo mababaw lang daw yung paghukay niya at paglibing niya doon sa mga labi na yan. Kaya nakuha rin kaagad nung mga tauhan ng PNP. Nabot sila ng halos ilang oras din, pero puro kalansay na lamang yung mga nakuha nila at isinilid sa body bag. Sorry, Ian. Samantala, dumako naman tayo. Ay, sorry, sige. Oo, hindi, Ian, ko lang, baka na-miss ko lang dun sa kwento mo kanina. Nabanggit ba nung sepulturero yung identity nung nag-utos sa kanya? Kung sabi mo kasi hindi naman siya sabay-sabay na nilibing magkakaibang petsa. Nabanggit ba yung identity? Grupo ba ito? Isang tao? Yan nga yung hindi malinaw kanina. Ang sabi niya lang daw kasi, may tumatawag daw sa kanya, sinasabihan lang daw siya ng boss niya na maghukay ka dyan. So yun bilang sepulturero, yun daw ang ginagawa niya, naghuhukay lang daw siya dyan, and then eventually dadalhin na yung body dito, tapos lilibing niya, tapos meron na naman daw uli, hanggang meron uli. So tatlong instances daw yan, at 3 rin daw yung mga labi na nakuha ng PNP dyan. Pero yung sinasabi mo lang na boss, meaning yung nagmamanage dyan sa sementeryo? Yes. Oo, yung nagmamanage or yung possibly yung head na caretaker dito sa sementeryo. Bakit pala naisipan nila, Ian, na baka may link ito sa missing sabungeros? Chiki, yan ay dahil nga hindi malinaw yung identity ng mga bodies, yung mga labi na inilibing dito. Wala rin daw nagkiklaim na family at hindi rin daw kasi alam kung ano yung cause of death nung mga labi na yan. Pero yun lang yung reason nila, nothing more concrete. Well, ayon sa sinabi kanina ni Secretary Boying Remulla, yan daw yung mga initial na dahilan kung bakit. Pero kung tungkol man sa linkage niya mismo dun sa mga missing sabungeros, in one way or another, yan yung hindi pa malinaw sa ngayon. And para na rin sa mga kapatid natin na baka nagtatanong, day 6 na po ng isinasagawa na retrieval operations ng mga tauhan ng PCG. Kanina doon sa may Taal Lake, buong araw nga tayong nandoon. Nagsimula yung operasyon nila alas 8 ng umaga. Nagtungo na yung technical diving team doon sa Quadrant 1. Yung Quadrant 1, yan yung tinuturo ni alias Totoy na ground zero, kumbaga kung saan tinapon yung mga sako. At umabot nga ng 2 shifts. Unang shift, 8 to 12, yung mga technical divers. Then bumalik sila, 2 to 5. Yun nga lang, wala silang nakuha na any evidence or any material na posibleng makatulong sa pag-usad noong kaso. Yun nga lang din, sabi naman nila, halos patapos naman na daw yung Quadrant 1. Ang sukat ng Quadrant 1 na yan, para lang meron tayong konting figure, 13,000 square meters. Yung laki ng Quadrant 1 na yan. At meron pang iba, may 3 pang natitira na kailangan pa nilang suyurin sa mga susunod na araw. Pero ayon naman sa kanila din, malaking bagay daw na meron silang ginagamit ngayon na remote operated vehicle na nakakatulong daw dahil mas malinaw yung mga footage or underwater footage na nakukuha nila gamit yung makina na yun. Ian, sorry pahabol, balikan ko lang yung
dyan sa sementeryo. May nabanggit ba kung ano yung timeline, gaano katagal yung kakailanganin to identify yung mga buto na nahukay, na-recover dyan? Masaya sa ngayon nga, no, hindi pa humaharap yung PNP at hindi pa sila nagbibigay ng pahayag patungkol nga sa pag-extract, no, nung DNA or nung sequence or para matukoy yung identity nung mga nahukay na labi dito. Pero base din sa nakaraang pahayag ng PNP Forensic Group, no, doon sa mga nakuha naman na sako na naglalaman ng mga buto, identified na nga doon yung ilan na buto daw ng tao. Usually daw inaabot yan ng 5 to 7 days. Depende na lang din sa kondisyon ng buto. Sa case kasi nung mga nahukay doon sa may Taal Lake, medyo kailangan patuyuin pa ng konti dahil nababad ito sa asupre o sulfur, kaya mas nagiging pahirapan yung extraction ng DNA. So baka ito mas madali, ano? Hiningan ba ang sepulturero tsaka yung boss niya ng statement and actually affidavit for more details about this? Chiki, come again, sorry? Hiningan ba yung sepulturero tsaka yung boss niya ng DOJ ng affidavit, na gumawa ng affidavit para for more details about nitong mga nilibing nga ng sepulturero? Yan yung bagay na aalamin pa natin, ano, kasi kanina nagsabay yung retrieval operation pati yung ginagawang paghukay dito. So mas tinutukan na kasi natin kanina yung retrieval operation. So yan din yung inaasahan natin na sasabihin pa, no, inaasahan natin na magbigay ng karagdagang detalye pa yung DOJ dahil nga nakumpleto na yung excavation dito.